Magandang araw mga ka-angels, ating puntong hayan ang part 6 ng ating kwento na pinamagatang Pusong Lalaki o Pusong Babae. Pero bago tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click na rin po ng subscribe button, ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nakarating na si Steve kasama ang mga alagad ng batas sa lugar na pinag-usapan nila ni Weng. Habang nakakubli ang mga pulis, ay alumpit sa pagkakatayo ang lalaki habang hinihintay ang pagdating ng kausap. Lumipas na ang 2 oras ay hindi pa rin dumarating ang babae. Nilapitan siya ng hepe. Sigurado ka ba dito ang usapan ninyo? Oo boss, hindi ba't narinig pa ninyo sa pag-uusap namin sa telepono? Bakit wala pa? Hindi ko rin alam boss. Kakamot-kamot ang ulo nito. Baka natunugan tayo, bulong ng sarhento. Sa kabinalingan nito si Steve. Yung bang sinasabi mo magdadala rito ng attache case, iyon ba ang pinakapinuno ninyo? Oo boss, pero may nakakataas pa doon. Hindi nga lang namin nakakaharap pa at nakikilala kung sino iyon. Maghintay pa tayo, baka na traffic lang. Muling nakubli ang mga pulis, pero kumalat na ang dilim ay walang Weng na dumating. Palagay ko'y nakatulog iyon. Alam mo ba kung saan nakatira yung amo mo? Maituturo mo ba sa amin? Nag-isip si Steve. Hindi niya alam kung saan nakatira si Weng. Pero nabanggit na nito sa kanya ang tinutuloy nito na minsang makainuman niya ito sa isang okasyon sa bahay ni Sam. Sa apartel. Sinabi ni Steve ang pangalan ng apartel na iyon. At dahil kilala ang lugar na iyon, ay madaling natuntun iyon ng mga alagad ng batas kinabukasan. At ayon sa mga residente roon, isang babae na nakatira sa bahay na iyon sa unit ni Weng. At ang deskripsyon na binigay ng mga ito ay ang kaanyuan ni Mia. Ang babaeng itinira ni Weng sa bahay na iyon at naging live-in partner nito habang siya ay namamalagi sa bahay niya sa Davao kung saan naroon ang negosyong pinapangasiwaan niya. At 2 katiwala naman sa apartel na iyon ang pinagtanungan ng mga alagad ng batas. At ayon sa mga ito, isang nangangalang Rowena ang umuukupa ng unit na iyon. Para sa pamangkin nitong si Krista na ngayon nag-asawa na. At dahil si Krista ang kausap ng mga katiwala noong kunin ng unit, ay wala silang idea sa hitsura ni Weng dahil bihira nila itong makita noon. Masyado ng maraming nakatira sa apartel. Para may memorya pa ang mga mukha nila ay wala na kaming panahon pa. Ayon sa matandang lalaki. Ang mabuti pa ipuntahan na lamang ninyo siya at siya mismo ang kausapin ninyo tungkol sa kung anong bagay man ang gusto nyo malaman sa kanya. O sige po, maraming salamat na lang po. Taliwas sa mga sinabi ni Steve ang impormasyong nakuha nila. Baka inililigaw tayo ng mokong para hindi natin matunton ang kinaroroonan ng lesbian na iyon. Kailangang mahuli na natin iyan. Marami tayong malalaman kapag ang tomboy na iyon ang napasakamay natin. Saad pa ng sarhento sa hepe. Ipinasya nilang magtanong pa sa huling pagkakataon. Doon mismo sa katabing unit sa inuokupahan ni Weng. Tumboy ba ang nakatira dyan? Nag-iisa lang? Inilabas ng hepe ang search warrant. Ipinakita iyon sa kausap. Walang kibong pumasok na sa loob ng bahay niya ang babae. Saka nagsara ito ng pinto. Pinihit ng hepe ang pintuan ng isang unit. Bukas iyon. Saka hawak pa itaas ang baril ay tinulak nila ang pintuan. Bumungad sa kanila ang salas. Wala isa man ang naroon. Maliban sa compact disc na tumutugtog. Nilapitan nila ang pintuan ng silid. Habang iba naman ay naghahalungkat sa kusina. At nang pihitin nila ang doorknob ay bukas iyon. Sabay tulak sa pintuan. Bumalabag iyon. Kapwa na patingin sa kanila ang kaparehang nakahiga sa kama. Nayakap ni Gael si Weng. Mahigpit na napayakap din si Weng kay Gael. Habang mulagat si Weng na nakatingin sa mga pulis na dumating. Sorry. Saka inilabas ng hepe ang search warrant. May nahanap lang kami. Marahang bumangon si Weng. Suot ng isang maiksing negligee na naglilitaw sa maputing hita nito at nababakas ang hubog ng katawan nito. Animo babaeng-babae na kumilos ito habang yakap ito ni Gael sa baywang. Kayo po nakatira rito? Oo, mahinang saad ni Weng.
at ang husband ko. Saka hinagkan nito si Gael sa bibig ng padampi. Bagong kasal kayo? Tumango ang dalawa. Pasyensya na po kayo, pero kailangan gawin namin ito. Utos ng nakakataas. Go ahead, ano bang hinahanap ninyo? Mayuming sabi ni Rowena. Ebidensya lang ma'am. Saka nagsimulang maghalughog sa kwarto ang mga alagad ng batas. Nagkatinginan ng dalawa habang naghahalughog ang mga alagad ng batas. Hanggang tumigil ang mga ito nang hindi nakikita ang kanilang hinahanap. Satisfied? Sabi ni Weng. Sige po, magpapaalam na po kami. Parang nabunutan ng tinik si Weng na makalis ang mga pulis. Siguro naman ay pwede na ako magbihis kagaya ng dati. Nope, hanggat hindi nila nahuhuli si Sam. Saka hinagod ni Gael ang tingin si Weng. Mabuti ng mabuti kung palagi tayo nakahanda katulad ito. Kung hindi ka nakinig sa akin kanina, malamang na dinampot ka para imbestigahan sa presinto. Paano mo nalaman darating ang mga iyon? Natawa si Gael. Hindi ko alam. Kaya lang, nasilip ko sa azotea nakaparadang honor type jeep sa labas at ang postos na nasa loob ng sasakyan. Kinutuban akong pulis ang may-ari niyon. Nagtanong-tanong siguro ng impormasyon bago tumuloy dito. Dapat pala'y baguhin ko na talaga ang image ko. Right, hindi lang para sa mga pulis na iyon, kundi para rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. At least, ipagtanong man nila ang lesbian si Weng, wala silang maituturo dahil babaeng-babae ang nakatira rito. Napalunok si Weng. Tanggapin mo na, kaysa naman mapahamak ang buhay mo nang wala ka namang kinalaman sa kaso. Hindi na nakipagtalo pa si Weng. Tahimik na upo na lamang ito sa kama. Tumabi sa kanya si Gael. Alam mo bang ang ganda-ganda mo sa suot mong iyan? Saka nanunuksong pinagmasdan ni Gael si Weng sa kasuotan nitong manipis na pantulog. Isang malakas sa suntok sa dibdib ang binigay ni Weng kay Gael. Palagi mo na akong inaasar ha? Biro ni Weng. Birong totoo dahil namilipit sa sakit si Gael sa po ang dibdib. Malakas ka palang manuntok. Tatayo na sana si Weng para magbihis. Pero naudlot iyon nang may kumatok sa pintuan. Kasunod ang pagtunog ng doorbell. Mahigpit na napayakap si Weng kay Gael. Yumakap din si Gael sa kanya. Sabay sa pagbubukas ng pintuan. Tita? Tito Weng? Si Krista. Saka pinagmasdan ang dalawang magkayakap. Kasama nito ang kanyang daddy, nakakatandang kapatid ni Rowena. Anong ibig sabihin nito? Nagulat pa ang ama ni Krista. Mabilis na kumalas sa pagkakayakap si Weng kay Gael. Napahiya rin ang binata. Hindi Krista. Kuya, wala ito, nahihiyang sabi ni Weng. Isinira ni Krista ang pintuan. Anong wala? Punot noong sabi ng daddy ni Krista. Sinasabi ko na nga ba't may ginagawa kang milagro, pero hindi ko akalain lalaki pala ang nobyo mo. Napalunok si Krista. Hindi na niya naipaliwanag na iyon si Gael. Ang kaibigan ni Kevin na ipakikilala sana niya sa kanyang daddy. So sorry tita, galing kami sa pag-grocery. Naisipan na namin dumaan dito. Kaya, saka hindi rin makapaniwala sa nakikitang suot ng kanyang tiyahin. Ikaw lalaki, handa ka bang panagutan iyang pinagagawa mo? Hoho! Nagulat pa si Gael. Magpapaliwanag sana si Krista pero naunahan na siya ng sagot ni Gael. Handang-handa ho. Saka nilingon nito si Weng at kinindatan ito. Hindi na nakapagsalita pa si Weng. Kung ano man ang iniisip nito'y hindi niya alam. Kung kailangan niyang sumang-ayon dahil baka kasama iyon sa pagdidisguise nila. Nagsawalang kibo na lamang ito kahit nangingit-ngit na ang kalooban. Mag-usap tayo sa bahay. Tayo na Krista. Sabay talikod ng ama ni Krista. Napasunod ang asawa ni Kevin. Bay Tita Weng, habang nagtatakang nilingon pa nito ang dalawa ay paalam ni Krista. Pati ba sa kanila ay kailangan pa nating magkunwari? Oo, kailangan burahin natin ang image mo bilang si Weng. At mula ngayon, Rowena na ang itatawag sa iyo. Paano ang kuya ko? Paano ko ipapaliwanag sa kanya yung nakita niya kanina? Pabayaan muna natin siya sa isipin niyang iyon. Saka na natin ipaliwanag sa kanila kapag tapos na ang lahat. Kung ipakasal nila ako sa iyo, okay naman sa akin. Muling nainis si Weng. Anong okay? Hindi ka ba nasusuka? Pareho tayong lalaki. Titindig na sana si Weng nang pigilan siya ni Gael. Hindi ka lalaki, Weng. Kung babaguhin mong tuluyan ang kilos mo'y babaeng-babae ka. Bitiwan mo nga ako. Dahil marahil sa napahiya siya sa ama ni Krista, ay tuluyan na nag-init ang ulo ni Weng. Bakla ka siguro kaya napagtripan mo ako. Nagpanting ang tenga ni Gael sa narinig. Anong sinabi mo?
Muli nitong hinawakan sa braso si Weng. At sa pagkakataong iyon ay mas mahigpit kaysa dati. Kung napagtripan mo ako, sorry ka na lang. Dahil babaeng tunay ang hanap ko. Hindi baklang katulad mo, piksi ni Weng. Loko ka talaga ha? Inilak ni Gael ang pintuan. Sa kapilit na hiniga si Weng sa sopa. Habang mariing halik nito sa labi, nagpumiglas si Rowena. Gaano man ang lakas niya ay higit ang lakas ng lalaki. Pakiwari niya ay nasusuka siya sa ginagawa ni Gael sa kanya. Nanlaban si Weng. Suntok at sipa ang ginawa nito pero lalo lamang nag-iinit ang lalaki. Panahon na para matauhan ka. Anas ni Gael na kumalas ang labi nito. Saka pahablot na hinila ang damit na suot ni Weng. Pakiwari ni Weng ay pinanghinaan siya na lumantad ang kahubaran niya. Kung dahil nabuyang-yang ang kahubaran niya o dahil nahiya siya sa anyong babae na nakatago sa damit na iyon at ngayon ay nakalantad na sa mata ni Gael. Dahil nakikita ni Gael ang katibayan ng kanyang pagiging babae na labis niyang ikinahihiya sa sarili. Hayop ka! Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Humihingal na sabi ni Weng. Hindi, Rowena. Dahil babae ka. At ang babae ay para lang sa lalaki. Lalaki ako. Pusong lalaki. Pilit na nagmamatapang si Weng. Babae ka. Pusong babae. Saka siniil ni Gael ng halik sa dibdib si Rowena. Mainit. Maalab. Pagapang sa lieg, pabalik sa dibdib, at doon muling nagtagal. Napakagatlabi si Rowena, nagsimulang umiyak. Ang pusong bato nito ay unti-unting nalusaw. Pilitin man niyang manlaban ay walang magawa sa lakas ni Gael. Hanggang namalaya na lamang niyang nagpapaubaya na siya labagman sa kalooban niya. At dahil tunay na lalaki si Gael, nadaig nito ang kanyang pusong lalaki. Nangibabaw ang kanyang pagiging babae. Muling pumiksi si Weng. Muli siyang hinilikan ni Gael sa labi. Muli siyang nanlaban. Pero wala siyang magawa nang ilagay ni Gael ang dalawang kamay niya sa kanyang likuran na siya mismo ang nakadagan. Habang nasa ibabaw ng katawan niya ang lalaki ay lalong nagdaganan ng dalawang kamay na iyon ni Weng sa likod ng tomboy. Hayop ka, Gael. Habang pumapatak ang luha ay saad ni Weng. Akala ko ba'y lalaki ka? May lalaki bang umiiyak? Saka masuyong pinagapang nito ang mga labi sa mukha ni Weng. Padampi sa labi, pababa sa dibdib patungo sa sikmura, hanggang bumaba pa sa bahaging iyon upang ipadama ni Gael ang pagiging babae ni Rowena. At naganap ang pag-iisa ng kanilang katawan. Kagatlabi si Weng na maramdaman ang pakikipagniig sa isang lalaki. Kung anong damdamin iyon ay hindi niya maintindihan. Kung anong kasiyahan dulot niyon ay hindi niya maipaliwanag. Ang tanging nalalaman lamang niya ay pinagsamantalahan siya ni Gael at kinuha nitong isang bagay na pag-aari niya lang. Pawisan si Gael na lumatag ang katawan sa carpeted na sahig. Mabilis na bumangon si Weng dala ng kahihiyan. Hindi niya maamin sa sarili na babae pa rin siyang tunay sa kabila ng umibig na siya sa isang babaeng katulad ni Mia at nakipagniig din sa isang katulad niya. Pero iba si Gael. Nananakit man ng katawan ay mabilis ang mga hakbang ni Weng nang iwan si Gael at nagmamadaling pumasok sa silid niya. Pabalagbag niyang isinara ang pintuan saka ikinandado iyon. Nagtatagis ang mga bagang niya habang tahimik na umiiyak. Hindi siya makapaniwala na madadaig siya ni Gael. Hindi lang sa lakas, kundi nagawa pa nitong baguhin pati ang kanyang sensasyon. Siya na dati ay matatag, pero ngayon ay mahina, umiiyak. At pakiramdam niya ay isa siyang babae na dumihan ng karangalan. At ramdam niya ang kanyang pagiging babae habang inaangkin siya ni Gael. Sa salas ay nanlulumong naupo si Gael sa sopa. Tila natauhan ito sa ginawa niya kay Weng. Tila ibig niyang magsisi. Dinaman niya kanyang mga labi, labing nakadama ng kabuuan ni Weng at isa lang ang natiyak niya sa kanyang sarili. Babae si Rowena. Malambot din ang puso na parang isang tunay na babae. At may pagpapahalaga sa kanyang pagkababae. Nakadama siya ng kasiyahan, lalo pa kung makikita niya ganap na nagbabago si Rowena at nakahanda siyang panagutan iyon pagkatapos na nangyari. Marahang kinatok ni Gael ang pinto ng silid ni Weng kinaumagahan. Weng, nakahayo na. Kagabi ka pang hindi kumakain. Dinampot ni Rowena ang base na nasa mesa. Saka ubod lakas na binato iyon sa pintuan. Dinig ni Gael ang nabasag na base at ang malakas na hampas niyon sa pinto ng silid. Hindi na nagpumilit pa si Gael na buksan ni Weng ang pinto ng silid nito
Alam niyang galit pa sa kanya ito, at kung kailan mapapawi ang galit nito ay hindi niya alam. Nagbalik si Gael sa kusina. Iniligpit ang pagkain nakahayin at hindi na rin ito kumain. Bumangon si Weng at binuksan ang maliit na rep na naroon, saka kinuha ang gatas na sterilized at ininom iyon. Napaupo siya sa gilid ng kama nang maalala ang nangyari na nagdaang gabi, kung paano siya inangkin ni Gael at kung bakit hindi niya mapasinungalingan na siya ay isang babae. Shit, anas niya, saka mahigpit na nahawakan ang lata ng gatas. Lalaki ako, pusong lalaki. Saka muling dumaloy sa mga mata nito ang luha, dahil ibinubulong ng damdamin niya na siya ay isang babae, at ganap ng babae dahil ginawa ni Gael na siya ay maging isang babae. Pabagsak siyang nahiga sa kama. Habang nakalawit ang kamay ay binitawan niya ang gatas na nawala ng laman. At dahil wala pang tulog na nagdaang gabi, automatikong pumikit ang mga mata niya at mahimbing siya nakatulog makaraan pang ilang sandali. At dito na po nagtatapos ang ating ika-6 na kabanata ng ating kwento. Samahan niyo po uli ako sa mga susunod ko pang kabanata. Maraming salamat po.